itong bagong bulb, bagong luma. Philips 4 watts 3000K 350 lumens 35 milliampere 220 240 volts AC 50-60 Hz 4 watts Philips ha, LED bulb, bagong luma. Testingin natin kung ano sa 220. $242 AC. Ayaw. Anong ibig sabihin yan? Yan ay pundido. Talaga bang pundido yan? Testingin natin dito. Okay ito ha. Umiilaw. Sira yung bulb. Diba? Sira. Ano gagawin natin? Buksan natin. Bakit nasira? Paano pagbukas nito? Ayun. Masyadong matibay. Daming glue. Yung daming epoxy resin. Aba. Yun yung kanyang mga LED. 1, 2, 3. 3, 4 yung nasunog. Kita naman, no? Oh, maitim. 1, 2, 3, 4. Wala akong pamalit nito. Ilang yung LED nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 LED. May isang zero resistor. Nasunog yung LED. 0, 2 jumper. Ayun, natanggal na ang takip. Aba. Yung kanyang driver. Maganda. Transformer type. Di natin matatanggal ito kaya sirain na.
Ito yung kanyang pinaka PCB. Uy, maitim ang kuko. Di bale. You know, may fuse. Meron ding filter capacitor. 1.5 microfarad. 400 volts. Meron ding transistor para sa PWM. Capacitor, ceramics, at saka coil. LC filter, line filter. P-filter niya yung line, tsaka yung noise, line noise filter. Sa primary side ng PCB type na transformer, high frequency. So ito yan switch mode power supply. Meron ditong diode, bridge type siya. Sa primary may dalawang load resistor. Meron pang diode. Meron siya diode. Parang diode. Meron pa rito resistor primary. Yan yung dito sa secondary output niya para sa LED. At meron siyang diode doon, rectifier. May mga load resistor, line resistor, mga current sense resistor, capacitor at the output. Para sa output, coupling. So maganda yung kanyang PCB. SMPS type. Okay. Ito na ang ating trinace ko yung connection ng ating module. To. Yung front niya, front view. Ito yun. Diba? Transformer, coil, capacitor, transistor, may fuse, pin, and then yung likod. Ito yun. May 4 na diode, resistor, diode, Schutzki yun. Ito yung primary, secondary doon ng transformer, yung maliliit na yan yun. Kinonekta ko siya. At ang kanyang equivalent schematic diagram para dito. Back view, front view, back view, front view. Meron tayo niyan. Schematic diagram, Philips LED driver, 4 watts, output 35 milliampere current of the circuit. Okay? So dito, 220 volts. Dito yun. Yung linya niya dito. Yung may fuse. At meron pa rin itong isa. Yun, live. Sa may fuse. Sa may fuse at neutral. Yung neutral dito. Neutral. And then we have the fuse and then the full bridge rectifier or full wave rectifier. Anong gawa ng rectifier? Yung AC, kasi itong 220 volts ay alternating current. AC.
meron siyang forward voltage, reverse voltage, alternating. Forward, reverse, pabalik. Iko-convert niya sa high voltage DC. Dito, magiging ano siya, pulsating. Ganun. Magiging pulsating direct current. O dito na yon sa portion na ito. From high, magiging from 220 volt 60 Hz, which is alternating current, magiging high voltage DC. Pagdating dito, ko-convert niya sa in one direction. Kaya siya tinawag na pulsating DC. DC, direct current, iisa na yung direction. May established na ground na. During the positive half cycle, ang mangyayari? Pasok sa fuse. And then diode 1, ibang klaseng diode ang ginamit. Bilog, medyo bilog. Pero siya ay rectifier. And then to the ceramics capacitor. Yun, dude. C6 ceramics 473K 450 volts. At and then papunta doon sa D4, D1, C6, D4, and then to the neutral. Positive half cycle. First half cycle. Diba? Nagka-create siya ng circuit. Ito na ngayon ang output niya. Isang positive half cycle. Diba? Magiging one direction na lang. Ganun lang. During the reversal of the wave, yung negative voltage niya o yung reverse voltage niya, since this is alternating current, dito naman ang takbo niya. Dito, kanina, yung D1, itong D3, nag-reverse bias. Diba? Takbo ng kuryente from anode to cathode. Dito, cathode to anode. So, dito, takbo C6. Then, since ito ay open parang dito rin. Open na rin itong dito. Kaya takbo niya dito. Doon. Ganun din, pagdating ng negative voltage, dito naman pasok ng kuryente, pabalik na voltahe. Ito naman ngayon ang magre-reverse bias o mag-o-open kasi ang takbo ng kuryente, anode to cathode. Ito, cathode to anode. So, open. So, dito, ito open. Kasi reverse bias. And then C6, then pabalik sa F1, then to the live. Nakumpleto na niya yung first half cycle. Full cycle. Forward and reverse. Positive half cycle at negative half cycle of the wave. Nagkaroon na siya ng pulsating DC. Diba? Ito yung output ng positive half cycle. Yung output ng negative half cycle or ito, pangalawa, dalawang parabola. Ang direction niya, isa na. Na-establish na yung ground dito. Ang ground niya from D3 to D4. Yun, junction na yun. Ang positive niya, ito ngayon ang positive. Ito ngayon ang negative. Ground. Positive, negative. Ground. DC, high voltage DC pulsating in one direction. So, kung one direction na siya, parang ganun din. May current din pupunta dito. Yan may connection. Meron pa rin dito sa R1. So, madidivide pa yung current dito, papuntang coil at saka R1. Tingnan muna natin sa R1. Pagtakbo ng kuryente niyan, anong gamit nun? Nung R1. Diba? Ano yan parang load resistor lang yun para mabawasan yung kuryente sa susunod na circuit. Load resistor yan, current limiting resistor. And then, charge na yung capacitor. Ganun din, takbo din yung kuryente rito. Dito yan. Sa kanyang capacitor na C1, 1.5 microfarad, 400 volts. Charge, ganun din na naman. Pabalik na naman. And then, pabalik. Ganun din ang
takbo niya, parehas siya C6, C1. Okay? Ano gamit nito? Ano siya ito, ang gamit nito, filter. C6, oh. Filter capacitor. Pagdating dito, nagkaroon ulit ng filter capacitor. Double filter. Yan ay, ito para may stabilize yung, yung linya. To prevent noise. Filter na rin, noise line filter. Stabilizer. At kasunod niyan, di ba dito tayo, tumakbo yung kuryente sa capacitor. Tumakbo din yung kuryente dito. Merong network of circuit dito. Dalawang resistor para sa biasing ng transistor yan. Kaya may nakaparallel. At may isa pang capacitor dito. Ang gamit niyan, yan ay speed capacitor para mabilis yung switching ng transistor. Kaya meron niyang nakaparallel na ceramics capacitor na C5. C5? Saan na yun? Wala. C5. Maliit lang yan. And then siyang mag-inject ng current dito sa base. Diba? Pulsating DC na siya dito sa base. Mag-switch on yung transistor. Transistor na ginamit dito ay yung D4251T. Base to emitter. Switch on niya kasi may biasing resistor. Maswi-switch on yung transistor dito. Base to emitter, mag-on siya. And then may clamping diode. Para ano gamit nung diode dito? Zener diode yan. DA. C3. Zener diode. High voltage Zener diode. Para to produce a desired voltage across the emitter. Kasi dito, pag switch on niya, may certain voltage na madidevelop dyan. Tatakbo na naman ang kuryente papunta dito at saka papunta dun. Dalawa eh. And to the coil at saka back to the ground. Nag-produce na tayo ng complete circuit dito sa base ng transistor. Pag takbo ng kuryente sa coil, mag-establish siya ng polarity, positive to negative. Dito yung dito yung marker. 'Di ba? Positive to negative, dito yung positive negative. Coil, i-induce niya yan, coil. Pag takbo niya diyan, siyempre dito nakatakbo na to the ground. Ito naman pag takbo dito, papunta rin sa ground. 'Di ba? Kasi meron tayo ditong rectifier. Rectifier. Papunta sa ground. And then meron din portion na pupunta sa collector to emitter, then back to the ground again. So lahat sila papuntang ground. Pag ikot dito, to the ground. Pag switch on dito, papunta ron, ikot dun to the ground, and then to the ground. Diba? Yun ang nangyari. Pag nag-switch on ito, mag-i-induce ng voltage to the secondary coil. Ang gamit ng transformer, may pagka-back converter. Hindi siya flyback converter topology ng transformer. I-step down niya yung voltage. Diba dito dumaan yung kuryente? Nag-switch on, positive, negative. Dito na ngayon marker. Ito naman ngayon ang positive, negative. Reverse polarity. Inductance. Due to the mutual inductance, Lenz law. Diba? Mag-create siyang positive, negative. At dito pa lang tayo. Meron din kuryente rito. Diba? May kuryente rin dumaan dito. Tapos na tayo dito sa R1. Dito naman sa linyang ito. Coil. Positive, negative. Mag-i-induce din ng voltage siya. Magpuproduce ng current. Mamaya. Diretso ngayon doon. Doon. Yun. Diba? Nakapag-establish siya ng positive out. May parallel stabilizer capacitor at saka
load resistor para mabawasan yung voltage. Kaya meron niya resistor. And then to the ground. And then galing doon to the positive R5 to the ground. Bakit naging ground yan? Meron pa rito. Pagdaan dito, meron pa rito. Dalawang resistor, capacitor. May bootstrap circuit. And then bootstrap circuit again. Papunta doon sa pin number, pin number 4 ng transformer. Papunta doon. So yung pagtakbo niya dyan, same. Nung nagkaroon ng induction dito, nagkaroon ng polarity, positive, negative, dito naman, ganun din. Diba? Takbo dun. Magiging positive, negative pa rin siya, kaya siya established as negative ground dito because of this bootstrapping circuit dito. Diba? Negative na siya. Paano pag dumating yung time na nag-ano siya? Di ba, nagre-restore ng ano yan? Pag nag-collapse yung magnetic field, nagre-restore ng energy yan. Nagkakaroon yan ng back EMF. Itong positive, magiging positive naman dito, negative dun. Di ba? Magiging positive dun, magiging ano siya, supply. Kahit bumalik yung ano niya, kung papaganyan ng kuryente niya dati, kung bumalik man yung kuryente papunta dun, ibabalik lang niya sa R1 capacitor then to the ground. Kung pabalik naman, babalik lang niya. Dito ganun din, kung pabalik, laging binabalik niya sa ground, to the ground. Dito, yun. Establishing the negative and then the positive. Meron ito, output niya, yan ay sa LED. Yung LED naka-series siya DC na siya, DC naka-series na LED na 18 LED. 18 LED yan, naka-series. Kaya lang nasunog yung LED kasi sa ano yan maraming piyesang tinanggal. Makakatulong sana sa output naka-design yan para masira yung circuit. Para bumili uli ng bagong LED bulb. Nagtipid siya ng pyesa. Yung original design niya, maraming kulang May mga capacitor, resistor. Kung maraming capacitor, resistor yan, hindi masyadong masusunog yung LED. Teka, nasa yun. Ito yung kanyang LED. Siya ay originally 21 pieces. 21 pieces siya. Nabawasan ng 3. 1, 2, 3. Pag nagbawas ka ng LED, yung voltage distribution, since this is in series, naka-series yung ganyan, voltage in series, di ba nag-a-add? Kung mabawasan isang LED diyan, lalakas yung voltahe, naka-series siya. Kaya nangyari niyan, tingnan mo, nasunog yung LED 1, LED 2, LED 3, at malapit nang masunod yung LED 4. Unti-unti niyang susunugin yan, sunod-sunod yan. Kasi ang unang bugso ng kuryente, voltahe, dito sa first LED. Sunog siya. Kasi yung voltahe, hindi na na-distribute ng maganda. Kulang na yung LED. Nilagyan ng jumper resistor na zero resistance. Yun, dalawa. Ayun, hindi na-divide ng maganda yung voltage sa output. Kaya unti-unti masusunog na isa-isa yan. Kaya hindi maganda mag-jumper wire pag may nasirang isang LED. Kasi ang gagawin niya, susunugin niya yung kasunod na LED. Yung distribution ng voltage hindi na maganda.
mag-o-over voltage na yung LED. Ang LED, usually pag ganitong white, yan ay 3 volts. Oh, kung 3 volts yan times dapat 21 pieces. Sabihin natin 21 pieces, halos sa 60 volts DC. Oh, 63 volts. Sabihin natin ganyan, 63 volts. Pag nabawasan yun, hindi na 3 volts yung isang LED. Pag nabawasan ng isang LED, dyan ampere mo yan, magiging 4 volts yan. Halimbawa, 4 volts yan o 3.5 volts. Pag over voltage yung LED, kaya nasusunog ang LED. Dahil sa binago yung design ng circuit, maraming nawala ng pyesa, may nag-cost cutting, kasi masyado nang mamahal yung magmamahal na yung nakaganyan yan, no? Magmamahal na yung bulb, binawasan ng pyesa. Ganyan kasi sa manufacturing ng mga ilaw. Nagbabawas ng pyesa para mabawasan yung gastos. At the same time, design to, hindi masyadong tumiba yung circuit. Di ba? Pag nasira, bili ko ulit ng bago. Yan ang niya. Ang gamit niya, transformer type, ginawang parang back converter. Step down niya yung a high voltage DC into a lower voltage DC. Ginamit niya yung coil. Diba? Nag-establish siya ng grounding tsaka positive negative. During the positive at negative half cycle ng wave, naging pulsating siya, naging direct current dito. Diba? Nag-establish siya. Kaya nagkakaroon ng oscillation. Oscillate siya. On off ito Dahil din doon sa coil. Diba? Pag nadaanan ng kuryente yan, mag-o-on, tas mawawala. Tas on. Meron ding nagre-restore ng energy. Sometimes siya naman magiging supply to the circuit. Na-establish niya yung ground at positive.